miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, mga mananakay ng tren maagang nayamot sa aberya sa MRT at LRT. Presyo ng produktong petrolyo may katiting na rollback bukas. Meguyaya Festival ng Maguindanao, kampiyon sa Aliwan 2017. Sa trending news, lalaki na bugbog matapos tangkaing nakawin ang alagang ibon na nasa labas ng isang bahay. Sa good news, sa ika-15 taon ng pagdaraos ng Aliwan Fiesta, naging matagumpay. Sa Newscovery, wristband vest na imbento. Balita mula sa ibayong dagat, 13 katao patay sa rally laban sa Venezuelan President Nicolas Maduro. Sa Game Now, Rizal Memorial, ginawang historical landmark ng NHCP. Showbiz, Angel Locsin, binigyan ni Neil Arce ng isang birthday treat. Ganda ng Cebuana muling namayani sa Reyna ng Aliwan 2017. Nakakita, pero higit na mabuti ay huwag na lamang gumawa ng kalokohan upang hindi kayo matulad sa lalaking ito. Ano ba ang kanyang ginawa at ano ang naging consequence nito? Panoorin natin sa trending news ni RH44 Viendacles. Agad-agad na nakarma ang isang lalaki matapos natangkaing nakawin ang ibong nakahawla na nakasabit lamang sa labas ng isang bahay. Kuhang-kuha sa CCTV camera na malapit sa naturang bahay ang pagtigil ng isang lalaking naka-blue na t-shirt at nakasakay sa motorsiklo sa tapat ng kulay green na bahay, kung saan makikitang sinisipat-sipat pa lamang muna nito ang hawla ng ibon at kung may tao bang makakakita sa kanyang planong pagnanakaw. Nang makakuha ng tiempo, agad na kinuha ng lalaki ang target na ibon. Ngunit bago pa man nito tuluyang maitakas ang hawla, isang lalaking nakaitim at nakamotor din ang napatigil sa pagmamaneho matapos na makita ang ginagawa ng suspect. Dali-daling bumaba ng motor ang lalaki upang kunin ang susi ng kawatan upang hindi makaalis sa pwesto nito. At saka tinawag ang may-ari ng bahay upang tuluyang mapinahan ang kawatan. Dahil dito agad na sinugod ng may-ari ang lalaki, binugbog, hinawakan ng mga kamay at tinuod pa sa sikmura. Wala namang nagawa ang suspect matapos maaktuhan sa tangkang pagnanakaw at kuyugin ng taong bayan. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng Aliwan Fiesta 2017. Kung sino-sino o ano-ano ang mga lalawigan ang nagwagi, alamin natin sa report. Nagbabalik si RH44 Viendacles. Dinagsa ng tao at gaya ng dati, tagumpay na naman ang 2017 Aliwan Fiesta ng Manila Broadcasting Company nito lamang Sabado.
Nasungkit ng Megoyaya Festival ng UP Maguindanao ang kampyonato sa tugtog ng aliwan at sinundan nito ng Inaul Festival ng Datupiang Maguindanao at ng Dinagyang Festival ng Iloilo City. Pinatunay naman ng Cebu na kaya nilang ituloy ang sunod-sunod na panalo sa Reyna ng Aliwan Competition ng isa na namang Cebuana nang masungkit ang korona ni Marla Alforque ng Sinulog Festival. Ito ang ikalawang pagkakataong Cebuana muli ang nag-uwi ng corona at itinanghal na Reyna ng Aliwan. Sa Best Float naman, itinanghal na winner ang Santa Cruz de Mayo Float ng Tacloban City habang Best Street Dance Performance naman ang Dinagyang Festival na nag-uwi ng 1,000,000 piso. Para naman sa mga nakamiss ng Aliwan Fiesta 2017, maaaring mapanood ang replay ng buong 3 araw ng Aliwan sa DZRH News Television at pati na rin sa official Facebook page at YouTube channel. I-type lamang ang DZRH News Television. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ito, para sa mga mananakay ng LRT at MRT dyan. Nako, nagkaaberya na naman po ang MRT at LRT kaninang umaga. Kung ano ang dahilan ng pagtigil ng operasyon ng mga tren at kung maaari na bang bumiyahe sa mga tren na ito. Alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Maagang sinalubong ng aberya ang mga pasahero ng MRT3 at LRT1 ngayong Lunes na unang araw ng pasok. Nabanas ang mga mananakay ng MRT3 at LRT1 nang bumungad sa kanila ang pagtirik ng tren na parehong dinadagsa ng mga pasahero kahit anong oras sa buong maghapon. Tumirik ang isang tren ng puno ang LRT1 nang magloko ang isang kable ng power supply dakong alas 7 ng umaga. Dahilan para kumapal ang dami ng mga pasaherong naghihintay sa mga istasyon. Samantala, aberya naman sa Riles ang dahilan ng tigil biyahe ng MRT dakong alas 5 ng umaga na tumagal din ng kulang-kulang 1 oras. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Kung kanina nabwisit kayo sa mga pagkasira ng mga tren na halos araw-araw na namang nangyayari, medyo pampalamig naman ng mga ulo ang balitang ito. Magkakaroon ng katiting po na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Bukas po yan. Kung magkano ang ibababa ng presyo ng langis, alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. May inaasahang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas Martes. Napag-alaman sa source sa oil industry na nasa 40 centavos kada litro ang maaaring ibaba ng presyo ng diesel habang 30 centavos naman sa gasolina na unang nag-rollback ngayong Abril matapos ang 3 oil price increases. Noong Martes, tumaas ng 65 centavos kada litro ang presyo ng diesel, 45 centavos naman sa gasolina habang 60 centavos sa kerosene. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, iniutos ni Pangulong Duterte ang pagpulbos sa natitirang Abu Sayyaf sa Bohol. Kung gaano kadeterminado ang Pangulo na ubusin ang mga bandidong grupo, alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Digong Duterte sa mga sundalo, ubusin ang natitirang Abu Sayyaf sa Bohol. Sa opening ng 2017 palarong pambansa, sinabi ni Duterte na may direktiba siya sa militar na huwag matutulog at gusto niyang mapatay ang mga miyembro ng Abu Sayyaf na sumalakay sa bayan ng Inabangan noong April 11. Iginiit pa ni Duterte na mga terorista ang Abu Sayyaf na tinawag niya mga hayop dahil sa pamumugot sa mga bihag. Samantala, nagbiro pa ang Pangulo na kaya niyang tapatan ang pagiging bayolente ng Abu Sayyaf at asin at suka lang ang kanilang katapat. Kung walang terorismo pati droga, the Philippines by now would have been heaven. But because of terrorism, dyan sa Bohol ngayon, may hinahabol pa sila. I told the military, huwag kayong matulog.
Hanapin niyo at patayin ninyo yan. I want them dead. Huwag mong ibigay sa akin yan ng buhay. Yung mga terrorists na they cut other people's throat, slit it and just to decapitate them. They are really animals. But if you want me to be an animal, sana rin ako dyan. Pareho lang tayo. I mean, I can dish out more than what you can, 50 times over. No quarters given, no quarters asked for these people. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Ito po para sa mga magkokolehiyo dyan po. Trip nyo ba itong compulsory ROTC na itinutulak ng Pangulo? Kung paano ito ipatutupad, alamin po natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Nais ng Pangulong Digong Duterte na ibalik ang Reserve Officers Training Corps o ROTC para matuto ang mga kabataan na gumamit ng baril. Sa kanyang pagdalo sa pagbubukas ng palarong pambansa, sinabi ng Pangulo na ang mga ROTC cadet ang gagabay sa mga sibilyan na hindi marunong gumamit ng M16 at M40 na baril. Ayon kay Duterte, may binubuong batas para ibalik ang ROTC training sa mga estudyante. I'm working on a law that would restore the Reserve Officers Training Corps. Who else would defend you? You always ask America for help. They will not die for you. Kayo ang mapakamatay sa bayan natin. You have to go back to ROTC, the Reserve Officers Training Corps. Kasi yung mga ROTC, yun yung may training, going reserve officers nga eh. Because if there is really violence, anarchy, ang makaalam niyan, ang marunong mag-handle ng M16, M14 o mortar, yung mga ROTC, yun yan silang mag-guide sa mga civilian na walang alam. I just do not know what was the rationale o rationale ng utak ng mga, at there was this hazing incident in USD that resulted in the death of about 1 or 2. Tapos, I think it was Congress scrapped entirely the ROTC. Diyos ko po, that was really a very short-sighted. We could have just investigated and placed to put to prison. Bakit mo tanggalin yung ROTC? Kung magkagulo tayo, kayong mga ROTC ang magturo sa sibilyan kung paano mag-cock ng baril, paano mag-load sa magazine, paano mag-repair, and how to fight. Wala tayo ngayong residual. Tinanggal nilang ROTC, yung iba ayaw. Well, or would you rather that I would come up with a law that would conscript you? Do you know what is conscription? Conscript. You are required by the government, kagaya ng Israel, Hong Kong, Indonesia, Singapore, Malaysia. You are required to undergo military training compulsory. So make a choice. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, 500 miyembro ng NPA-NDF Southern Tagalog nagsasagawa na ng rally sa Recto patungong Menjola. Pagbabalita ng live, nandun ngayon si RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy! Dennis, mahigit sa 500 membro ng New People's Army, NDF Southern Tagalog ang nagmarcha dito sa kahaba ng Claro Recto patungo ng Menjola. Nagsimula sila, Dennis, alas 9 ng umaga sa may dyan sa isang mall sa kanto ng Evangelista at Recto. At nagmarcha sila, nagwayway nila kanilang mga bandila at karamihan dito
ay may mga kabataan at may edad na rin mga kababayan ang kasama sa mga nagsagawa ng pagkilos. Kung ito sa kanilang apat na anibersaryo ng NBF Philippines. Ang grupo ay habang nagmamatsa Dennis dito sa Kabanan Recto ay nabarahan itong daloy ng trapiko ng mga motorista mula dyan sa may Santa Cruz hanggang dito sa may area ng Mendiola. At sa bawat daanan nila ay nag-spray sila ng mabuhay ang CPP-NPA dito sa mga pinakailalim ng LRT. At pagdating sa Mendiola ay dinara nila ng ang kasada, yung area ng Legarda, dahil sa nagprograma sila, piniikutan nila itong Mendiola, Recto, magkabilang lane na Recto, at yung Legarda. Halos sa mahigit sa kalating oras silang nagsagawa ng programa, itong naturang grupo. Matapos yung naghagis na sila mga konfeti at mga bandila, ang isinagawa nilang cultural parade. Umabot ng mahigit sa kalating oras, kaya nagdulot ito ng masikip na daloy ng trapiko. Matapos yung kanilang programa ay isa-isang tinanggal. Itong karamihan mga miyembro ng NDF-NPA ay mga nakatakip yung kanilang mga mukha ng panyo dito na kulay pula. At karamihan sa kanilang mga kapasundero ay may star na kulay pula. At matapos noon ay nakita ko yung ilang miyembro lamang ng Manila Police District ay pinanaod itong isinagawang pagkilos ng NPA, NDF, Southern Tagalog. Kuya Boy, Yes. pag sinabing NPA, yung mga miyembro ng NPA, yan ay galing ng bundok. Galing daw sila, galing ng bundok. Pero may mga miyembro ng NPA Nandito. Dito na sa Metro Manila nakatira. So parang Pero yung pinaka-advisory nila, galing sila ng Southern Tagalog. Okay. At yung mga may mga banderitas pa silang dala ng NDF. At nag-iniwan nila at nag-spray pa nga sa mga kalsada at sa mga gilid ng kalsada itong grupo ng NPA NDF. Puro nakatakip na kanilang mga mukha kaya hindi makilala itong mga nagsagawa ng cultural parade o marcha mula dyan sa Kabanan Recto. Ano yan, Kuya Boy? Hanggang kailan yan at saka masusundan pa ba yan? Apat-apot taong anibersaryo daw ngayon, April 24, ng NDF Philippines. Kaya sila nagsagawa ng mga pagkilos. Ang kanilang panawagan, nanghikayat nga sila na sumapi daw sila ang mga kabataan sa NPA, NDF. Yun yung kanilang mga nakapaskil sa kanilang mga streamer habang nagmamatsa dito sa Kabanan Recto. Okay, maraming salamat, Kuya Boy. Mula sa Maynila, Boy Gonzales, RH 29, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. Showbiz, Angel Locsin binigyan ni Neil Arce ng birthday tree. Gano'ng kalaki yung party? Alamin natin kay RH 43, si Rocky. Lalong lumakas ang balita nagkakamabutihan na sina Angel Locsin at ang ex-boyfriend ni Bella Padilla na si Neil Arce. Ito'y matapos na bigyan ni Neil ng asalto si Angel bago pa man ito mag-celebrate ang kanyang birthday party noong April 22 sa Tipsy Pig Gastropub, Capitol Commons sa Pasig City. Hindi rin mapaghiwalay ang dalawa at laging magkadikit kahit saan man pumwesto ang mga ito para tandaan na nagkakamabutihan na nga ang dalawa. Sa kanyang Instagram post, makikitang naka-escort din si Neil kay Angel noong dumating ito sa nasabing restaurant. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Isa ba kayo sa mga merong hangover sa Aliwan Fiesta?
Kaya isa kayo sa mga walang sawang nakikipiesta sa amin. Maraming salamat po sa inyo dahil 15 anyos itong naghahatid ng kasiyahan sa buong sambayan ng Pilipino. At balikan natin ang ika-15 taon ng Aliwan Fiesta. Alamin natin sa nakaka-good vibes na good news report ni RH09 Sani Casulia. Isa na namang matagumpay at masayang Aliwan Fiesta ang itinaos nito lamang nakaraang Abril 20 hanggang 22. Sa ika-15 taon nito, muli na namang naipamalas ang galing ng lahing Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao sa pamagitan ng iba't ibang presentasyon kakabit ang kanilang mga natatanging tradisyon, kultura at kasaysayan. Kaugnay nito'y ilan sa mga lumahok sa Aliwan Fiesta ay sadyang nangibabaw matapos na mag-champion at talunin ang iba pa sa mga kategoryang tugtog ng aliwan na pinanalunan ng Megoyaya Festival ng UPI Maguindanao, Float Competition, Santa Cruz de Mayo ng Tacloban City, Reyna ng Aliwan na nasungkit muli ng Sinulog Festival through Marla Alforque at Street Dance Competition na pinanalunan naman ng nagbabalik na Hall of Famer na Dinadyang Festival ng Iloilo City. Hindi biro ang pinagdaanan ng mga naging kalahok ng Aliwan Fiesta, ngunit tunay na mas mahirap ang pagbuo at pananatili ng katayuan ng kapistahang ito sa loob ng mahigit isang dekada sa pamamagitan ng lahat na bumubuo ng Manila Broadcasting Company at iba pang sponsors. Ngunit tunay na napatunayan na nito over the years that #It's More Fun Aliwan. At yan ang ating good news. RH9 Sani Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating news coverage, good news po ito para sa mga chikiting na mahilig mag-swimming pero hindi naman marunong lumangoy. Naimbento na po ang wristband vest. Kung paano po ito ginagamit, alamin po natin sa report ni Asia 44, Vian Dacles. Are you a parent with kids who love water? At dahil summer na, kung kaya't dinadagsa ngayon ang mga beach resort at mga swimming pool. Kaya natatakot kayo para sa inyong mga chikiting o sa inyong sarili mismo dahil hindi kayo marunong lumangoy. Ang Kingi Wristband Vest ang para sa'yo. Sa isang suot mo lang nito, worry-free ka na baka malunod ang iyong anak. Ang Kingi Wristband nga ang itinuturing na guardian angel in water dahil imposibleng malunod ka kung nakakabit ito sa iyong kamay. Paano to gamitin? Kung nakakaramdam ka na ng pagkakapos ng iyong hininga, hilahin lang ang lever at hihilahin ka na pataas ng inflation bag. Kingi is lightweight kaya naman maaari itong isuot kahit na wala ka sa water. Bukod dito, maaari nyo rin itong magamit muli sa pamagitan ng pagpapalit ng CO2 cartridge inside. Kaya naman if you love swimming, surfing, and simply you love water, you will love Kingi. Give your loved ones a peace of mind. Enjoy fishing, kayaking, snorkeling, o anumang paborito nyong water sport by wearing Kingi Wristband Vest. At yan ang ating news cavalry, RH44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Pumalo na sa 13 patay sa isinagawang protesta sa Kapitolyo ng Venezuela. Ang 2 araw na mass street protest ay bilang bahagi ng panawagan na bumaba sa pwesto si Venezuelan President Nicolas Maduro. Maliban sa mga namatay, 6 na katao rin ang sugatan sa tumitinding karahasan. Una rito sinabi ni Venezuelan Vice President Tarek El Aissami na humaharap ngayon ang naturang bansa ng unconventional war na pinangungunahan umano ng opposition groups kasama na ang mga criminal gang. Samantala, balita naman mula sa Estados Unidos. Mismong si US President Donald Trump ang nag-anunsyo na magsasagawa siya ng malaking rally sa estado ng Pennsylvania kasabay ng kanyang 100th day bilang Pangulo sa darating na April 29. Batay sa impormasyon, gaganapin ang rally sa parehong araw ng taunang White House Correspondents' Dinner na hindi umano dadaluhan ni Trump. Inilabas ang anunsyo
anunsyo hinggil sa rally isang araw matapos mag-tweet ang 70 years old business mogul sa anyay ridiculous standard ng 100-day construct para sukatin ang mga achievement o nakamit ng bagong administrasyon. Napag-alaman na ang 100 days ay may kaugnayan kay dating US President Franklin Roosevelt na pumirma ng 15 major pieces of legislation noong bago pa lamang siya sa pwesto. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalik. Sa isang memorandum binansagan ng National Heritage Landmark ang Rizal Memorial Sports Complex. Sa Resolution 5 Series of 2017 ng National Museum, kinilala ang kahalaga ng Rizal Memorial Sports Complex bilang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at ang kanyang kahalagahan sa pagiging pugad ng mga atletang Pilipino. Ito rin ay isa sa pinakahuling Art Deco-style buildings sa Maynila na itinayo pa noong panahon ng American occupation. Dati nang binalitang nais gawing shopping mall ni Manila Mayor Estrada ang nasabing historical landmark na sinalubong naman ng protesta mula sa ilang mga sports figures. Matatandaan na ang Rizal Memorial Sports Complex ay ang venue ng ilang mga international sporting events, kabilang na ang mga football matches ng Philippine Azkals tuwing maglalaro sila sa Pilipinas. Dito rin matatagpuan ang baseball field na naging witness sa isang home run mula sa The Bambino of Baseball na si Babe Ruth. Pati na rin ang historic 7-peat ng Adamson softball team. Sa ilalim ng RA 10066 o National Cultural Heritage Act, bawal ang anumang pagsira, pagtanggal o pagpalit sa mga National Heritage Landmarks tulad na lang ng Rizal Memorial Stadium. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Sa ikawalong pagkakataon, muling naiuwi ng pambato ng Cebu ang corona sa katatapos lamang na Reyna ng Aliwan 2017 na ginanap sa labas ng Aliw Theater. Tinalo ng 20 anyos na education graduate na si Marla Alforque ng Sinulog Festival ang 19 na equally magagandang dilag sa nasabing pageant noong Sabado, April 22. First runner-up ang isa pang Cebuana at pambato ng Otanon Festival na si April Smith, kung saan isinukbit din ito ang dalawang special awards na Best in Long Gown at Best in Swimsuit. Tinanghal na second runners-up ang mga pambato ng Sangyaw Festival na si Venice Charm Costibolo, Ariel Jasmine Roque ng Tuna Festival at Maria Athisa Manalo ng Niyugnyugan Festival. Nakuha rin ni Athisa ang dalawang special awards na Miss Unique Smile at Miss Photogenic, habang napunta kay Cherry Rose Fernandez ng Panagbunga Festival ang Miss Friendship Award at kay Patricia Kate Gonzalez ng Antipolo Maytime Festival ang Best in Festival Costume Award. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para sa lagay ng ating panahon, tuluyan na bang gaganda ang ating weather? Uulan ba o aaraw? Alamin natin ang ating latest weather situation mula kay Desiree Diono, straight from Panahon TV. Desiree? Magandang araw Pilipinas, nakabantay pa rin tayo sa isang low pressure area sa labas nitong Philippine Area of Responsibility. Kaya naman narito na ang latest sa ating ulat panahon. Alas 4 ng umaga na mataan ng LPA sa layong 1,580 kilometers silangan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, maaari itong pumasok ng PAR within the next 24 hours. May chance rin itong maging bagyo, kaya naman tutok lamang sa updates. Sa lagay naman ng panahon ngayong araw, easterlies o warm and humid air mula sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa silangan ng bansa. Ang dulot niyan bahagya hanggang sa maulap na kalangitan o pangkalahatang maaliwalas na panahon sa bansa. Ibig sabihin, mainit at malinsangang panahon ang iiral, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms. At para mas handa ka ngayong Back to Work Monday, narito yung inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Unahin natin sa Luzon kung balak nyong mag-go explore more. Sa mayamang kultura ng Lawag at Tugigaraw, makikiayon ang panahon. Ganyan din sa Baguio pero mas malamig, 17 hanggang 24 degrees Celsius ang temperatura. Same weather sa Olongapo pero maaring umabot ang temperatura sa 35 degrees Celsius. Good weather din sa Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Puerto Princesa. Sa Visayas naman, nakaakibat na magandang panahon sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu ang bahagyang mataas na temperatura. 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Papabor naman sa inyong food crawl sa Mindanao ang magandang panahon sa Cagayan de Oro, Metro Davao and Zamboanga. Temperatura sa pagitan ng 24 hanggang sa 34 degrees Celsius. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ako si Desiree Jonyo para sa Panahon TV. Back to studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Maraming salamat, Desiree. At sumayin nyo na naman po ang kalating oras sa ating mga balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Starbucks floor wax, waterproof na, di amoy gaas pa sa kita. Sigurado ikaw ang star, kintab to the max, Starbucks. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Negosyo tip mula sa DTI. Kung ikaw ay mayroong orihinal na ideya na maaaring ilathala at pagkakitaan at nais mo itong protektahan sa pangungopia o pamimiki, maaaring magsumite ng aplikasyon para sa patent, copyright o trademark para sa iyong produkto o brand. Ang Intellectual Property Office of the Philippines ay sangay ng gobyerno na siyang nangunguna sa pagpapatupad ng intellectual property rights. Mga balitang gagawa ng ingay sa buong araw hanggang sa mga social media. Pambansang balitaan sa Pangunahing Balita. Joe Taruk at Lakay Deo Macalma. Alas 7 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes.
For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Macuja, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Macuja Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet. Timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever. Featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Macuja. The Lisa Macuja Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. Mga balitang gagawa ng ingay sa buong araw hanggang sa mga social media. Pambansang balitaan sa Pangunahing Balita. Joe Taruk at Lakay Deo Macalma. Alas 7 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Macuja, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Macuja Swan Song Series, a limited edition collector series of her final full-length performances of the world's most beloved classics, beginning with Swan Lake and Romeo and Juliet. Timeless keepsakes that will bring the magic of ballet into your homes and into your hearts forever. Featuring Ballet Manila and the one and only ballerina of the people, Lisa Macuja. The Lisa Macuja Swan Song Series, now available on high-grade DVDs. For sales and inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967 or email them at info@balletmanila.ph. Mga impormasyon na nasa likod ng balita, mga taong gumawa ng balita at mga panig ng balita na hindi pa nababalita. Lilinawin, uusisain ng malalimang pag-uusap at paglilinaw. Samahan ang broadcaster ng bayan, Joe Taruk, at ang Radio Broadcaster Awardee ng Rotary Club, Milky Regunan, si Manong Joe at Manang Milky sa Damdaming Bayan sa DZRH. Alas 7:30 ng umaga. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter at Ballet Manila for up-to-date news on shows and events. For the latest on prima ballerina Lisa Macuja Elizalde, check out her website at www.lisamacuja.com. Visit her official Facebook page or follow her on Twitter at Lisa Macuja. May problema ka ba sa iyong pensyon? Problema sa mga diskwento? Problema sa mga benepisyo? O hindi alam ang iyong gagawin?
ngayong ikaw ay isa ng senior citizen? Ako po si Attorney Romy Macalintal, isang certified senior citizen at susubukan nating sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan dito lamang sa DZRH tuwing Sabado 1:00 ng hapon para sa programang Mga Alaala at Paalaala ni Mr. Senior Citizen. Alamin pa ang maraming karapatan ng isang dual citizen, Filipino citizen, na senior citizen. O magiging senior citizen pa lang. O nasa denial stage pa na senior na sila. Sa programang mas maraming malalaman sa mga karapatan ng isang senior citizen. Alaala at paalaala ni Mr. Senior Citizen sa DZRH. Kasama ang magtatanggol, magbibigay ng impormasyon at tutulong sa mga granny. Si Mr. Senior Citizen, Attorney Romy Macalintal, si Attorney Mac. At di lang yan, may tugtugan pa para may entertainment. O, kompleto na. Alaala at paalaala ni Mr. Senior Citizen sa DZRH. Sabado 1:00 ng hapon. Mga balitang gagawa ng ingay sa buong araw hanggang sa mga social media. Pambansang balitaan sa Pangunahing Balita.